Hey guys! Hello po. So, wait lang. So, wala, wala na akong maisip na title. Compassion without criteria. So, yun na lang yung naisip ko. Compassion without criteria. Ayan. So, sana po okay lang sa inyo yan. Okay lang ba yan sa inyo? Yun yung topic ko. Compassion without criteria. Okay. Pero maganda yan kapatid. Actually, nag-iisip ako ng maayos-ayos na title. Wala talaga. Yan lang pumasok sa isip ko. Ang topic natin ngayon ay ang compassion na walang criteria o kaya walang kahit anong bounds, no, any rules or any kailangang i-meet na expectations. Yun kasi yung gusto kong ano eh. Kaya paki-like, paki-share po kapatid, no, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Ang kamusta po ang buhay-buhay natin? Kumusta po kayo? Ay, okay lang, Ate Jo. Kaka-start lang. So, anong topic natin? Compassion without criteria. Wala na ako maisip na title. Ang hirap, kaya hirap maging preacher eh. Ano, yung point ko dyan, kapatid, ang compassion ng Panginoon, walang kailangang i-meet na kahit ano. Eh, yan na yung pumasok sa isip ko eh. Pasensya na po kayo. Ano ulit yan? Compassion without criteria. Ayan, paki-like, paki-share, kapatid, paki-tap, no? Paki-tap po. Yan. Good morning. Hello, Doki. Kumusta? Yan, hi po. Kumusta po ang buhay-buhay? Kumusta po kayo? Yan, hello po. Ito, nag-gym na po ulit. Wow! Sana all. Ay, wait. Buksan ko lang ilaw, ha. Yan, kapatid. Please like it, share it, tap it, guys, no? Para mas marami po. Ayos naman. Ayan, no? So, tara, yung po, paki-share na lang po, paki-like, no? Lahat po niyan. Para marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Yan, paki-share na rin po, kapatid. Bearing our cross daily but with a purpose. Praise God! No, paki-share na rin po sa group chat natin, kapatid, kasi wala akong means to share. Dito lang group chat lang sa TikTok eh. Kasi pag nag-share ako, maglalag po ako. So yan, please po, paki-share naman po. Wait lang, babaan ko pala, medyo mataas eh. Wait lang. Yan. Kinuha ko na yung tripod ng church. Yan. Compassion without criteria. So actually, devotion ko to ngayon. Saan yung Bible ko? Wait lang, nawala. Ayun. Devotion ko siya ngayon. Matthew chapter 12 verse 9 to 14. No? So maganda to, kapatid. Kaya naniniwala po ako na ang Panginoon po ay may habag sa lahat. Amen. Pigilan man ng tao, pero may habag pa rin ang Panginoon sa lahat. Amen po ba? Kaya kapatid, please like it, share it, tap it, guys. Please po. Yan, sige po, no? Good morning po. Hi po. So, paki-like naman, kapatid. Paki-share na rin, no? Ayun pala, thank you, Jazz. Sa lahat po, ito lang po request ko. Ito. Yan. Pa-heart me lang, no? Pa-heart me. Kasi ano po eh, yan lang po yung nakakadagdag ng algorithm. Kaya yun, if you could heart me po dyan, no? Para po sa
algorithm natin. Yan. Good morning po, good morning. So, compassion without criteria. Amen. Kasi 'di ba marami, actually, sorry talaga sa title, pero marami pong tao na naaawa na lang sila pagkakilala nila, 'di ba? Hindi pa ako nag-almusal. Kasi nag-aabang ako ng mga gawain namin dito, eh. Pero anyway, mamaya na lang. Pero 'di ba, sabi ko nga, maraming tao na aminin natin o hindi 'no, hindi nila tinitignan kung anong kalagayan, pero tinitignan nila kung sino sila at ano ang pamantayan ng mundo, tama? Itong babasahin natin kapatid, titingnan natin kung gaano po talaga hipokrito itong mga Pariseo nung panahon ni Jesus, na merong nangangailangan ng tulong pero Sabbath day daw kasi, hindi daw dapat nagpapagaling. So kung titingnan mo kapatid, itinama sila ng Panginoon at gusto ng Diyos na itama ka rin. At the same time, magkaroon ka ng puso sa Panginoon na lumapit ka na kahit anong kang may pagmamalaki sa Diyos, handa kang tulungan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya kapatid, yun lang naman. Amen. So, ayun lang. Okay na, end na tayo. Hindi. Actually kapatid, kasi hinihingi ng TikTok at the same time ng social media natin, no, na dapat daw mag-content every day. Kung pwede ko lang eh, kung pwede ko lang itong i-post ko na lang eh. Kaso they're asking 45 seconds to 1 minute. Sabi ko, paano kaya yun? Kasi ang strength ko talaga live. Hindi ko strength yung content creating kasi, ewan ko ba? Kaya hingi na lang ako ng tulong po sa inyo. Baka pwede nyo pong i-share yung mga post natin, i-repost nyo po, i-save nyo sa Blue App at saka dito. No? Anyway, yan, kamusta po ba? Kamusta po ang buhay-buhay? Jess, sobrang dami nito, Jess. Kahit ako nahihirapan, kaya hindi. Kasi di ba, madali sanang i-edit kung hindi ko pinapansin yung comment section. Kasi tingnan mo, ang ganda-ganda na points, tapos bigla ko, ang ingay mo naman, i-mute kita. Di ba? Tapos okay, na-trigger na naman yung anger ko, napindot na naman. Nahirapan tuloy ako mag-edit. Kaya, sabi ko, parang ang hirap nun ah. Kaya, hindi ko alam. Sige, Jess, pag-usapan natin yan, Jess. Kung hindi, wala akong pangbayad na love gift sa'yo, Jess. Pero, sinubukan ko talaga, kapatid. Actually, may mga recording tayo, no? Gusto ko sanang record ng walang kahit anong... Anyway, hindi natin alam, hindi ko alam kung paano. Wait lang ah. At least chewy ako. Yan katulad yan, yung mga body shamer dyan, yung mga ganyan ako. Buti na lang talaga binago na ako ni Lord. Kung ako hindi binago ni Lord, kapatid, naku, sirang-sira buhay niyo sa akin pag ako ng asara. Ano ba to? Pero gantihan ko nga to ng konti. I'm cute? DP mo naman, K-pop? Yung mga nangaasar dyan, kapatid, lapagan tayo ng mga profile picture na totoo. Ang hirap naman na kalaban mo, poser lang. Papatulan na sana eh. Kaso poser yung kalaban natin eh, oh. Kaya maraming keyboard warrior eh, kasi maraming kaya magtago ng identity nila. Nako.
Meron po dito sa amin, kapatid. Wait lang po, naghihintay po tayo, kwentuhan pa lang naman. Meron dito sa amin, kapatid, naku, pinatulan ka mo yung keyboard warrior. Sabi ko nga, huy, magkalma ka. Pinuntahan sa bahay, kilala kasi kung sino. Sabi ko, grabe ka naman, nag-effort ka talaga, napikundo kasi siya. Kaya, ayun. Pero anyway, sige po, tayo po ay, tayo po ay mag-start na rin, no? And so, compassion without criteria, no? So, pwede mo sabihin dyan, present, 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 present? Oh, yan. Pinunta. Kasi di ba, hindi ko alam kasi pero nauso to sa mga sa mga kabataan. Alam niyo yung RP? Yung RP po, role play. Yan, yung mga role play, kapatid, grabe yan dito, talamak yan dito sa mga poor community, kapatid. Gagawa sila ng account, magpapanggap sila na lalaki. Pero alam naman nila na babae din yung kausap nila. Parang ganun ba, mga role play. Naku, sabi ko, kayo tama, tigil-tigilan nyo nga yan. Sabi ko sa mga young people namin. Ka-start lang po, magpipray pa rin tayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at banal, gawin mo pong makabuluhan yung aming pag-uusap ngayon at dalangin namin na matuto kami sa aming pag-uusapan at lalong-lalo na matake namin, Panginoon, yung pagpapala na nagmumula sa iyo. Kaya Lord, we pray and declare na your word will always be upon with us. In Jesus' name, amen and amen. Ready na po ba mga Bible nyo? Amen? So gamit ko po yung bagong tipan na Bible, no? So, I think MBB version to. So, Matthew chapter 12 verse 9 to 14. Yan. Sige po, paki-like it, share it na lang din, kapatid, sa mga nandito pa. No? Pare-post na rin. So, sabi po dito, Matthew chapter 12 verse 9, chapter 12 verse 9 to 14. Pagkaalis ni Jesus sa puok na iyon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus, naayon ba sa kautusan na magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, ito po yung gusto ko, verse 11. Sumagot siya, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa sa isang tupa, kaya't naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamahinga. Pagkatapos nito sinabi ni Jesus sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Inunat na nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Kaya't umalis ang mga Pariseyo, naroroon at nag-uusap sila kung paano nila maipapapatay si Jesus. Kapatid, ito pong topic natin ngayon, compassion without criteria. Ako wala po akong notes. Kapatid, wala po akong notes kaya baka hanapan niyo ako ng notes kasi personal devotion ko to. Alam niyo po, habang binabasa ko to, naniniwala po ko na ang Diyos po ang nagbigay ng impartation, ng compassion sa akin. Kasi ayokong maging katulad ng Pariseo na humahanap ng mali. Amen. Kapatid, si Jesus, nang makita niya yung baliko ang kamay, hindi niya inisip kung araw ba ng pamahinga, hindi niya inisip kung ito ba ay ayon sa batas ni Moses. Ang inisip niya kagad, pagalingin ito. Amen. At naniniwala ako, kapatid, na ganun po ang tingin sa'yo ni Jesus. Nang makita ka niya, nais ka niyang pagalingin. Amen po ba? Nang makita ka niya, kung ano man ang kalagayan mo, nais ng Diyos na ikaw ay pagalingin. Amen. Kapatid, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon, pero hindi po aksidente na narito ka. Lalong-lalo na sa mga bago namin, kasi nakita ko po na marami pong bago. Sinasabi po ng Diyos sa'yo, pwede kang lumapit sa Panginoon kahit ano pa ang estado ng buhay mo. Amen. Maraming tao, kapatid, na magiging negative sa'yo. Tama po ba? Maraming tao, kapatid, na magsasabi sa'yo na wala ka ng pag-asa, ganito, ganyan ka na, hinahanapan ka ng mali, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Pero kapatid, ang Panginoong Hesus,
inaabot ang kamay mo. Kasi meron siyang compassion na walang kahit anong criteria at all. Why? Because this is His character. Sabi mo nga, character. Character po ng Diyos yung merong compassionate nature. Character po ng Diyos na nagpapagaling. Character ng Diyos na may care sa'yo. Amen. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, dalangin ko makita mo pa rin yung puso ng Diyos. Amen. Ang dami pong tao, aminin natin o hindi. Hindi ka nagpe-pray kasi pakiramdam mo marumi ka. Tama, mali? Hindi ka lumalapit sa Panginoon kasi pakiramdam mo hindi ka worthy. Hindi ka napunta ng church kasi pakiramdam mo, hindi naman ako nagbabago pa ng buhay, tsaka na. Pero hindi mo alam, kapatid, ang lahat ng nais, gusto ko kasi yung word na nais makatagpo ng Panginoon, available po ang Diyos. Amen. Katulad nga nung pinost ko dyan, kapatid. Ano po yung pinost ko dyan? About po dun sa pinagaling ng pananampalataya. Babaeng dinurugo, kapatid. Hindi niya alam anong pupuntahan niya, hindi niya alam saan siya lalapit. Pero nang marinig niya si Jesus na nagpapagaling, kapatid, kahit padapa, kahit pagapang, anong sabi niya, maabot ko lang ang laylayan niya, gagaling na ako. Yun yung faith niya. Hindi kailangan maging extravagant, hindi kailangan alam ng lahat, hindi kailangan na merong talagang powerful encounter. Ang nais lang ng Diyos, lumapit ka sa Kanya ng may pananampalataya. Amen. Compassion. Hindi kailangan mabuti ka, hindi kailangan mayaman ka, hindi kailangan ng kahit ano. Ang kailangan lang, puso mong nais na lumapit sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga, kapatid, kung titingnan natin, kapatid, tingnan nyo to Sinabi ng mga Pariseo, pwede ba tayo magpagaling? Pwede ka bang mag-minister pag araw ng pamamahinga? Tingnan mo, kapatid, tama yung illustration Paano kung merong isang tupa sa araw ng pamahinga nahulog, hindi mo ba tutulungan? Amen. Meron pong moment sa Old Testament, kapatid, na kailangan kumain nila David at ng mga kawal niya. At wala nang ibang pagkain kundi yung nasa temple na lang. Hindi kasi pwede, kapatid, na mag-contradict ang law o even the word of God pagdating, kapatid, sa welfare ng tao. Amen po ba? Kaya nga, kapatid, kami po, dito po sa church, meron po kaming time in and time out. Amen? 9 a.m. po pasok namin, 6 p.m. po ang uwi namin. Pero, kapatid, kung may magpapapray sa amin ng 8 p.m., 9 p.m., at even 10 p.m., pupuntahan namin. Kasi, kapatid, si Jesus, walang time in and time out. Nagets nyo? Ang kahabagan o ang pagkilos ng Diyos, hindi po na ibabox o hindi po nalilimitahan ng kahit ano. Kung kailangan gawin, kailangan gawin. Amen po ba? May nagpapaschedule nga sa akin, kapatid, I think nasa Canada siya. 12 a.m. Tinitignan ko lang yung katawan ko kung kaya kong mag-counsel ng 12 a.m. Pero sabi ko, may hintay mo ba? Bakit? Kasi, kapatid, hindi naman kailangan ng oras. Amen? Kung kailangan ng tulong, kailangan ng tulong. At ang Diyos, kapatid, hindi siya naghahanap ng kahit anong ano. Kung kailangan mo ngayon, bibigyan niya ngayon. Amen? Kaso ang problema, hindi ka lumalapit. Hindi nagdududa ka. Pinagdududahan mo sarili mo. Ito mga kapatid, tatanungin ko kayo dyan. Sino po dito hindi pa niya napapatawad sarili niya? Taas nga kamay. Sige po. Sino po dito yung pakiramdam niya hindi pa siya pinatawad ng Diyos? Pakiramdam niya marumi pa rin siya sa Panginoon. Pakiramdam niya ang layo ng Diyos sa kanya. See? Meron. Pero kapatid, ano pong sabi ng Bible? Hebrews 13:5, and this is my life verse. I will never leave you nor forsake you.
hindi ka iiwan o pababayaan man ng Diyos. Amen? So kung sinasabi ng Panginoon na hindi ka iiwan o pababayaan man ng Panginoon, ibig sabihin kapatid, kailanman hindi umalis sa'yo ang Diyos. Tama? Kasi kapatid, minsan, iniisip natin, ito kasi kapatid yung na-instill sa'yo ng kaaway. Wala kang karapatang lumapit sa Panginoon kung hindi mo ginagawa yung ganito, kung ginaganyan-ganyan. Kaya nga kapatid, nagkaroon po ng doctrine na ang salvation ng Panginoon ay by works. You are always working out. Hindi kapatid Ang salvation ng Panginoon is by grace. Binigay sa'yo libre walang bayad. Tatanggapin mo na lang ngayon to balance. Hindi mo lang to basta tinanggap, kundi ipapamuhay mo to. Amen. Pero yun yung privilege na binigay sa'yo ng Diyos. Kalayaan na lumapit sa Kanya. Amen. Prodigal son pa lang kapatid. Paano yun? Paano natin mapapaliwanag yung prodigal son? Kapatid, yung prodigal son, nilustay lahat. Kung titignan natin, lugi tatay. Pero hinihintay pa rin bumalik. Nung bumalik siya, nagpakumbaba kasi. Nagbago ng buhay. Kaya dinamitan. Amen. Sabi niya, magiging slave na lang ako. Pero ang plano ng ama niya, manatiling anak pa din. Amen. Kaya kapatid, kung titignan mo, bakit tumagal yung prodigal son dun sa paghihirap? Kasi hindi niya inisip na bumalik. Ang dami pong backslider. Amen po ba? Hindi man backslider na literal na nag-backslide, pero meron pong backslider in the heart na kahit anong simba. 'Di ba? Malayo yung puso sa Panginoon. Maraming ganun. Outwardly, mukha kang okay, pero inside you, hindi ka okay. Pero kapatid, alam niyo po, God is concerned about your heart. Amen. God is concerned about you. And He wants you na lumapit sa Kanya ng totoo at binubuhos ang lahat. Bakit? Because sabi ng Psalms, He is keeping track of your sorrow and He is collecting your tears. Ibig sabihin, alam niya lahat ng nangyayari sa buhay mo, hinihintay ka lang niyang magkwento. Amen? Kasi kapatid, ito yung compassion without criteria. Kung ito sa key verse natin kapatid, naghahanap itong mga Pariseo na hindi ba dapat, hindi pwedeng ganyan, hindi ba dapat ganyan. Ang concern ng Panginoon, buhay. You can be religious kapatid, pero if you are not reflecting the love of Christ, walang kwenta yung pagiging religious person mo. Ano ba yung religious acts? You can do all the outreach, you can do simba ka, pray ka, dami mong ginagawa para sa kaharian ng Panginoon. Pero kung wala kang puso na katulad ni Kristo, ang dami mong hinahanap bago ka gumawa, wala kang compassion sa ibang tao kapatid, masasabi ko na patay po ang iyong pananampalataya. Why? Hindi mo ipinapakita sa buhay mo. You can be outwardly good. You can pwede kang magpaka-busy kapatid. Pero, ang pinaka-nais ng Diyos, yung Great Commission. Ano yung Great Commission? Preach the gospel at the ends of the earth. Amen. Saan nanggaling yung Great Commission? Sa compassion ng Lord na maihayag yung pag-ibig niya sa lahat, even to the unbelievers. Amen. Dami ngayon, religious kapatid. Dami. Galing makipagdebate, galing sa Word of God. Sobrang galing mag-preach. Pero walang puso. Ihihiyain yung kausap. Sasabihin na kami lang magaling, kami tama. Kapatid, hindi po ganyan si Jesus. Si Jesus nga, kung titignan mo kapatid mas okay pa sa kanya na umalis sa crowd at magmi-minister sa kabila. Amen. Pag nireject, mababasa niyo po sa New Testament kapatid, nireject sa Nazareth si Jesus. Ano ginawa niya? Lumipat siya ng ibang bayan. Di ba? Ngayon kapatid, tingnan nyo, yung mga madebate ngayon, kahit nga Christian, madebate na Tapos sasabihin,
accuse nyo kami ng mga modern Pharisees kami. Kapatid, sabi nga ng Bible sound doctrine. Tama. However, be compassion. We can explain things, we can explain doctrine in a way na hindi tayo nang lilibak ng iba, kundi with love pa rin. Amen? Imagine mo kapatid, dami na ngayon mga influencer, Christian kuno, pero nagpo-promote ng sugal. Dami ngayon kapatid, sasayaw-sayaw ng Christian. Pagkakita mo naman ng mga profile nila, kung ano-anong mga pinopromote. Hindi na kasi ngayon tama yung pagiging pretentious. Namimili ng tutulungan, namimili ng ganito, ganyan. Kapatid, tapos na tayo doon. Amen? Ngayon kapatid, gustong turuan ka ng Panginoon. Huwag kang maging katulad ng mga Pariseo, kundi ipakita mo yung pag-ibig ni Kristo sa lahat. Amen? Ngayon, balansehin mo. Kasi ikaw, tao ka naman, di ka naman si Jesus eh. Amen po ba? Balansehin mo. Paano mo babalansehin kapatid? Discern mo sa Panginoon kung yan ba ay pinapatulungan ni Lord o hindi. Kasi marami ring tao kapatid na nagtitake advantage. Nalulungkot nga ako sa totoo lang. Wala po akong problema dahil at some point kapatid nagtatrend po ang mga Christian. Tama po ba? Kaso ang problema, hindi po lahat totoo. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, magpahubog ka ng karakter mo sa Diyos. Paano ang tamang pamumuhay? Amen. Alam mo kapatid, libre lang manalangin. Tama ba? Matanong kita, pwede ba akong mag-survey? Kailan ka nag-pray para sa iba? I mean, hindi yung ikaw personal, kundi inabot mo siya at meron ka bang prayer request? Kailan ka gumanon? Kailan ka nangumusta sa iba na, kamusta ka? Hindi, kamusta ka? May extra ka ba? Hindi ganun eh. Kamusta ka? May prayer request ka ba? O kaya, pwede ba kitang ipag-pray? Kailan ka nag-share ng gospel with love? Amen. Salamat naman sa Panginoon sa kahapon, sa parents, di ba? Kapatid, yan yung mga bagay na walang bayad. Tama? Yan yung mga bagay, kapatid, na pwede mong magawa without cost you anything, time at efforts lang. Amen? Kasi pakiramdam ng iba, ayan, katulad nito, nagla-live tayo, di ba? Ang dami pong nagsasabi sa akin. Tinignan ko message 192 message request na. Bakit? Ano mga pinagsasabi? Hindi ko dinidelete Ano mga pinagsasabi nila? Sugo ka ba? For the followers ka lang? For the diamonds ka lang? Di ba? Wala po akong pakialam sa inyo. Ang trabaho ko, ihayag si Kristo at ang pag-ibig niya, ituro ko. Sabi kasi ng Great Commission, kapatid, di ba? Sabi po sa Great Commission, preach the gospel at the ends of the earth, baptizing them and teach them to become my disciple. So kasama po yung correction, kasama po yung pagtutuwid, kasama po yung pagtuturo, kasama po yan. So sinusunod ko yung Great Commission. Ngayon kapatid, maraming manlilibak sa'yo katulad nitong mga Pariseo kay Jesus. Pipigilan ka sa mga gagawin. Kaya kung hindi ka malalim sa Panginoon, titigil ka talaga. Sige nga kapatid, matanong ko po kayo. Hindi ba't simula nung nagiging malalim ka sa Panginoon, ang dami mong problema, dami mong pagsubok? Hindi ba't nung hinahanap mo na ang Diyos, ang daming nanglilibak sa'yo? Alam mo kapatid, mas maganda yan. Bakit? Kasi nakikita nila na nagbabago ka na ng buhay. Alam mo, pag pinipigilan ka, pag madaming hadlang, mas matindi kasi yung nakikita nilang gagawin ng Diyos kaya hinahadlangan. Magtaka ka, naglilingkod ka, walang hadlang. Ibig sabihin, walang pumipigil sa'yo kasi nag-a-agree si Satan na tama, yan dapat kasi mali-mali pinaggagawa niyan. Diba?
Alam mo kapatid, blessing pa rin yan. Libaking ka ng libaking, eh di mas maganda pala kasi nakikita si Lord sa'yo. Amen? Hallelujah. Palakpakan naman natin si Lord dyan. Kasi kung walang opposition kapatid, ibig sabihin, eh magtaka ka na kung kung talagang tama pa ba ginagawa mo. Amen? Pansinin mo kapatid, gumawa ka ng mali, may pipigil sa'yo? Wala. Diba? Gaya mo yung iba. Gaya mo yung iba ng nadandan. Walang pipigil sa'yo. Imagine mo kapatid, na mas nagtitrend nga dito sa social media pag nagmumura ka. Mas gusto nila eh. Pero pag puro kabutihan lang post mo, kapatid, baka sabi yo, yabang naman yan, kaya yan. Kaya kapatid, ganun kasi nature ng tao. Ayaw ng tama, gusto mali. Eh ngayon, dahil puro tama na pinagagagawa mo, pigilan ka niyan. Ako nga kapatid, tingnan mo, inasar-asar ako. Oh, pastor! Pastor! Kumusta ka, pastor? Pastor, inom tayo, pastor! Gaganon ako, kakaganon nila ngayon. Nagpipreach na ako ng gospel. Amen? Kaka-declare nila sa akin, pastor, di, pag ginawa kong pastor ni Lord, di lang babalikan ko yung mga nagsasabi sa akin ng pastor, o kaka-declare nyo tuloy, naging pastor tuloy ako. Amen? Amen? Mga kapatid, sabi po ng Romans 8:28, all things will work together for good. Amen? Kahit yung panlilibak nila, it will turn to good. Ang mahalaga kapatid, mahal mo si Lord. Kaya kapatid, yung mga nanglilibak sa inyo, mga nangda-down sa inyo, yung mga nagsasabi sa inyo, pa-pray-pray ka pa, walang nangyayari sa buhay mo, tamad ka naman, ang daming, lahat sasabihin kapatid, baliw ka na ba, mga ganyan, baka lumampas ka na sa langit, mga ganyang asar, ay tuloy ka lang. Kasi darating ang panahon kapatid, lalapit yan sa'yo, magpapapray yan. At ikaw naman, di mo gagantihan, syempre, baka sabi mo, tapos mo kung asar-asarin, pinagpe-pray kita ngayon, hindi mo gaganunin, amen? Kundi, salamat sa Diyos, akong inaasar mo. joke lang, joke lang, joke lang. Ipag-pray mo, amen? Kasi kapatid, alam niyo po, yung away ko sa office, first Bible study ko. Amen? First Bible study ko. Imagine mo, yung kaaway ko sa office, siya po yung una kong Bible study. At dumami po ang Bible study ko. Bakit? Kasi tinuruan ako ng Diyos na magpatawad. Amen? Compassion without criteria. Kasi pag naintindihan mo kapatid na tinanggap ka ng Panginoon kahit ano pang pinagdaanan mo, kaya mong mamuhay ng tama. Sige po, matanong ko yun sa comment section kapatid. Tatanong ko kayo, di ba meron kang sikreto na hindi mo pwedeng i-share sa iba? Dark secret na ikaw lang ang nakakaalam. Kasalanan na malaki na ikaw lang nakakaalam. Pero yet, sinabi ng Diyos sa'yo, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Tama? May kanya-kanya tayo. Ako lang naman kasi, sobrang open book ng buhay ko eh. Sinishare ko lang kasi preacher naman ako eh. Pero maraming tao kapatid na merong darkest secrets. Pero even wala pong madilim na bagay o madilim na lugar sa puso mo na hindi kayang ilawan ng Panginoong Hesus. Ang ganda nun, no? Pwede mo bang i-post yun? Walang madilim sa buhay mo na hindi kayang ilawan ng Panginoong Hesus. Amen? Walang madilim sa buhay mo na hindi kayang ilawan ng Panginoong Hesus. Diba? Totoo naman. Kaya nga kapatid gaano kadilim yung buhay mo na pag nalaman mo na ang salita ng Diyos, hindi mo pa sinunod. Amen. Pwede i-post niyo yan kapatid Kahit huwag niyo na ako itag. I-post niyo lang. Amen. Baka ang dami nangangailangan yan. Kasi kapatid, diba, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng iba. Ang kailangan mo lang maging liwanag ni Kristo. Imagine mo kapatid, nagpakain po kami. Sabi sa akin nung mga bago naming attendees dito, Kuya, salamat sa church hindi kayo mahigpit sa pagkain, no? Nabusog po kami. Wow! Amen and amen. Imagine mo kapatid ulitin ko nabusog daw sila
kasi hindi mahigpit ang simbahan. Ang dami pong kasi alam niyo kapatid, sa poor community, sobrang deprived nila. Ilawan, ilawan Ate Jen. Pero tama rin yung ilaban, eh, tama rin naman yun. Amen, pero tingnan mo, ang dami po ngayon 'pag nasa poor community kayo, hindi ko kasi alam kung sino po nakapag-ministry na sa inyo sa poor community 'no. Pero 'pag nasa poor community ka, deprived 'tong mga 'to. Kasi alam mo kapatid, ang ugali po ng mga nasa poor community siyempre makikipag-unahan 'yan kasi pagkain 'yan, eh, tama? So marami pong mga, actually churches, organizational group na sobrang higpit sa pagkain kasi bawal dumoble. Maintindihan din naman natin 'yun 'no. Pero alam mo kapatid, kami bilang church, maintindihan namin na bakit sila nag-uunahan kasi wala silang makain. Bakit kailangan nila dumalawa, tatlo? Kasi kailangan nilang i-set yung kain nila na makatatlong beses man lang. Gets nyo? Disiplinahin natin, oo. Pero kapatid, pagdating po sa pagkain, huwag kang madamot. Amen. Huwag kang madamot. Wait lang po, Kaya kapatid, kaya kami, maraming nagsabi papakain na naman kayo tapos kain lang naman yung magiging motibo nila sa church niyo. Ano niyo kapatid, hindi anong tawag dito? Hindi mo kasi alam kung kailan kilala yan sa Panginoon dahil pinakain mo, eh. Ako kapatid sa spaghetti nga ako kumilala, eh. Amen. Kaya kapatid ngayon, ito po yung project namin, monthly kapatid. Monthly po meron kaming lunch fellowship. Pinost ko po yan dun sa group chat natin. Magpapakain po kami after Sunday worship. Imagine mo, at nag-umpisa kami last month, ngayong Sunday kami magpapakain. Sunod-sunod na yan hanggang December. Bakit? Dahil lang sa adobo kumilala yan sa Panginoon? Kailangan ba na sabi, "Ay ikaw, nakakalima ka na ngayon, ganunin mo?" Kapatid, kahit hindi ka Kristiyano, basic decency yan ng buhay. Tama? Tama ba? Basic decency yan. 'Pag madamot ka sa pagkain, pagdadamutan ka din. Tingnan mo, sabi yun ng Proverbs, ang madamot, pagdadamutan din. Hindi mo alam kapatid kailan hindi ka laging okay. Tandaan mo yan, kailangan mo rin ng tulong ng iba. Kahit gaano ka pa kalakas, paano kung na-stroke ka na? Kaya wala ka na, ganyan ka na. Oh, paano yan? Sino magbubuhat sa'yo? Ang buhay mo dangdamot. Ang buhay mo hindi ka marunong maging matulungin. Wala kang aanihin kapatid kasi tanim ka ng tanim ng kadamutan. Amen. Imagine mo kapatid, dami mo namang extra, ano bang gagawin mo sa ipon mo? Matanong ko lang. Kailangan mo bang ubusin yung ipon mo? Hindi naman. Imagine mo lumakad ka lang dito po sa Pilipinas kapatid. O di ba katulad niya ni Ace Fox, ikaw talaga body shamer ka. Mute na nga kita. Ito mga kapatid, Streets of Manila na lang. Punta ka Manila. Dami doon, pulubi. Streets of Manila, Anihin mo ipon mo. Kung halimbawa isang Jollibee, bigyan mo isa yan. O sabihin na wag Jollibee. Angel's Burger. Hindi ko alam kung may Angel's Burger sa inyo. Buy one, take one yan, eh. Magkano yung 50? O, dalawa yon. Ibigay mo sa dalawang pulubi. Mahirap? Mahirap pag madamot ka. Tama, mali. Di ba? So kung titignan mo kapatid,
May kakayahan ka, ang problema lang kasi, meron ka pa ring selfish acts. Pero kapatid, kung titignan mo yung compassion ni Lord sa buhay mo, isipin mo na lang kung gaano naging mabuti sa'yo si Lord. Sige po, isipin mo nga, naging mabuti ba si Lord sa'yo? Isipin mo na lang, kahapon ka, nung isang araw, 1 week ago, o 1 month ago, naging mabuti sa'yo si Lord. Tama ba? May mga pagpapala ka na hindi mo inaasahan na dumating. Hindi lang po pagdating sa pera. May mga pag-iingat ka na nakita mo na talagang si Lord ang gumagawa. Tas hindi mo kayang ibigay. Anong po yung gusto kong ituro ngayon? 'Pag binasa niyo kasi 'tong Matthew chapter 12 verse 9 to 14, impartation yan sa'yo, eh. 'Pag ni-reflect mo yan kapatid, impartation yan sa'yo na 'wag mong gayahin yung mga Pariseo. Amen? Kundi gayahin mo si Jesus, na hindi niya tinignan yung ano man ang kalagayan o ano man ang sitwasyon, ang tinignan niya kailangan niyang pagalingin yung kamay na baluktot. Amen? Oo kapatid, yung si Lazaro at ang mayaman. Tingnan niyo, thank you dahil binbrought up mo yan. Meron pong dalawang tao, si Lazaro at ang mayaman. So si Lazaro po kapatid, mahirap siya. Sobrang hirap niya kapatid at meron pa siyang ketong. Ngayon, ang hinihintay na lang niya, yung mumu ng pinagkainan ng mayaman. Yun yung hinihintay niya. Ngayon, may sugat siya kapatid. Kailangan niyang padilaan sa aso para lang maibsan yung hapde, maibsan yung sakit. Imagine mo yun, ganun siya kahirap. Etong mayaman, walang kapake-pakialam. Sabay ngayong namatay si Lazaro at ang mayaman. Si Lazaro, napunta po siya sa tinatawag na Abraham's bosom. Ano ibig sabihin nun? Yung place of paradise. At yung mayaman, napunta siya sa place ng punishment. Ano sabi nung mahirap? Ano sabi nung mayaman? Amang Abraham, maaari mo bang papuntahin si Lazaro dito upang dampian man lang ng tubig ang aking dila kahit gapatak lang? Anong sabi ni Abraham? Ang mga naparito ay hindi paparoon, ang mga paparoon ay hindi paparito. So titignan natin kapatid, hindi po sa kabilang buhay ang pagbabago at pagsisisi. Dito. Ngayon, anong sabi ng mayaman? Meron po akong 5 kapatid, baka pwede nyo pong pauwiin, pabalikin si Lazaro doon, na baka mamaya pag nakita nila na isang patay ay muling nabuhay, ay maniwala sila. Sabi ni Abraham, sapat na ang mga isinulat ni Moses para sa kanila. Which is totoo. Bakit? Kasi si Jesus namatay at muling nabuhay, hindi pinaniniwalaan ng lahat. Tama yung sabi ni Abraham eh. Kahit na mayroong namatay at muling nabuhay, hindi pa rin sila maniniwala. Sapat na yung salita ng Diyos. Ginawa na nga ni Jesus, hindi pa rin naniwala lahat. Amen. Ngayon, anong makikita mong aral doon? Yaman mo nga dito, pagdating naman sa kabilang buhay, impyerno ka naman. Dami mo ang napundar. Di ka naman nakitaan ng pag-ibig ni Kristo, wala rin. Kapatid, ang Diyos po, iba multiplication ng Diyos. Sabi po ng Bible ulitin ko, sabi ng Bible sa Proverbs, ang mga tumutulong ay tinutulungan din. Ibig sabihin, kung ano man ang tinanim mo, aanihin mo. Ang tanong ko sa'yo, may naitanim ka na ba? Hindi po ako nangihingi sa live na to. Wala po akong hinihingi. Kahit ano, wala. Pero gusto ko maintindihan mo kapatid. Lakas, prayer, effort, oras, finances, kahit ano pa. Ang tanong, nailagak mo ba yan sa iba? Naipakita mo ba mula dyan yung pag-ibig ni Kristo?
Amen. Kasi kapatid, imagine mo, okay ka nga, mag-isa ka naman. Amen. Kaya kapatid, alam niyo po, marami mang magsalita. Sige nga po, matanong po, sino po dito napagsalitaan na? Taas nga kamay. Yung mga napagsalitaan na po. Yung mga napagsalitaan na ng negative, taas nga kamay. Yan, yung mga napagsalitaan na hindi maganda. Dami natin, no? Marami na tayong mga pinagsalitaan. Pero alam mo, kapatid, huwag ka nang gumante. Ipakita mo na lang pag-ibig ni Kristo. Mas lalo kang umibig. Huwag mong hayaang baguhin mo yung sarili mo dahil lang may ginawa ang iba. Mas ipakita mo pag-ibig ni Kristo. Bakit? Kasi kapatid, ang mga bagay na ginawa mo para sa Panginoon, hindi liko ang Diyos para kalimutan ito. Amen. Kaya nga yan, si Akana, 'di ba? I-mute na lang natin yan kaysa naman sa patulan natin. Amen? Amen? Huwag mo pinag-iintindi. I-mute mo yan. Yung mga basher, i-mute mo yan. Yung mga nang sasabi sa'yo na kung ano-anong mga masasamang salita, i-mute mo yan sila. Mag-focus ka saan? Sa salita ng Diyos. Amen? Ano ba sinasabi ni Lord? Ano pang dapat kong ipamuhay? Kasi kapatid, pag Kristiyano ka, amen, titingin ka na lang kay Lord. Amen? O huwag ka nang dadamay, ikaw lang nang mute. Oo naman. Sige, moderators, pakimute nga yan. Baka sabihin kasi ako lang daw nang mute. Pakimute. Pakimute. Oh, di ba? Hindi lang ako nang mute, pati sila. Alam nyo kapatid, ako, balik tayo ha. Ako po, gamer ako dati, trash talker pa ako. Pag ako inasara-asara nyo, wala na pong ibang makakapagpa-asara sa akin. Kasi lahat na po ng pagmumura, batok, lahat na po ng masasakit na salita, naranasan ko na nung bata ako. Amen. Amen. Hindi, season of change. Alam mo, sir, sa tagal ko pong nagla-live dito, pag hindi nyo po yan minute sila, manggugulo po sila. My principle is, kung sino po ang pinapaalaga sa akin ng Panginoon, yun po ang aalagaan. Amen. Kumbaga, kung sino ang gusto sakawan, sakawan. Amen? So, yun po yun. Kasi kapatid, marami po kaming pinalagpas. Ang gulo lang. So, sayang naman yung mga gustong makinig, di ba? Alam mo, may timing naman si Lord. May timing si Lord sa kanila. Amen? May timing po si Lord ulitin ko, sabi po, kung titignan din natin kapatid yung salita ng Diyos, hindi mo rin dapat ibigay yung salita ng Diyos pagkakain, tas isusuka din naman. Amen po ba? Sabi po ng Bible, ibigay mo ang salita ng Diyos sa mga naghahanap. Ba? So, kumbaga kapatid, dahil sa isa, hindi nakapakinig yung 100. Amen po ba? Pastor, gamer ka dati, kailan mo na-encounter si Jesus? Around like mga 20 years old po ako. Actually, may kilala ko na si Lord ng 14 years old ako kapatid. Pero
hindi pa ako malalim na Kristiyano. Amen? Pero, nung na-encounter ko po si Lord, sobrang tindi ng mga problema ko. Yung totoo talaga ha, around like mga 23. Kasi dami ko ng problema eh. Amen? So, ayun. Daming deliverance kapatid. Hindi lang naman gaming eh. Gaming eh. Medyo naglag. Naglag lang konti. Naglag lang, sorry. So ayun, binago po ako ni Lord. Ganun pa rin. Alam niyo po, kaya po ako binago ni Lord. Kasi, ano eh, alam ng Lord. Ay, naintindihan ko kasi na mahal ako ng Panginoon kahit ano pang pinagdaanan ko. Amen. Kaya kapatid, ang compassionate power po ng Diyos, wala pong criteria para sa lahat. Pero katulad po na nga ng sabi ko kanina, kung itatrample lang naman nila, kung yuyurakan man lang nila, eh hindi ko na ibibigay. Timing na lang ng Diyos. Amen. Amen po ba? So ibig sabihin kapatid, mahalaga po na ingatan mo mismo ang testimony mo. Amen. Yes po, pinsan ko po si Kevin. Yung nasa Team Payaman. Pero we parted ways because of family problem. Bago pa po sila ano po, sila Keng, yan kainuman ko po dati yan si Keng. Pati si Juni Boy, kainuman ko po dati. Kasi kasama sila sa dance group ni Kevin before. So napunta sila sa bahay. Ngayon, nag-part ways kami kasi yung tita ko po, pinalayas po si Kevin sa bahay for some reason. So, nung lumayas po si Kevin sa bahay, dahil best friend niya po si Keng po ang tumanggap sa kanya. Dami po nangyari sa family namin, alam po yun ni Kevin. So, kaya ngayon, hindi na kami nakakapag-usap kasi nga nag-part ways na kami dahil nga sa problema sa pamilya namin. So, ayun. Ngayon po, ang kasama ko na lang ay ang kapatid ko. Namatay na rin yung papa ko. So, ayun. Kaya yun. So, balik tayo, no? Dami mang, kaya nga kapatid, hindi mo maiisip dapat sa sarili mo na, ay, marumi ako eh. Pangit kasi past ko. Alam mo kapatid, ang dami namin pinag-pray dito. Ang daming traumatic experiences in the past. Ang daming darkest moment in the past. Ang dami po kapatid na hindi lang abuse, sexually, physically, verbally, iniwan ng magulang, pinaampon, dami. Pero alam mo kapatid, they are better ngayon. Why? Hindi kasi ang past nila ang nagdidikta ng buhay nila ngayon. Amen? Kundi si Kristo na tinanggap nila sa buhay nila. Amen? So kung titignan natin kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos na babaguhin ka ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga kapatid, lumapit ka sa Kanya. Walang kailangang kriteria. Walang kailangang pagkukunwari. Walang kailangan na kahit ano kapatid. Babaguhin ka ng pag-ibig ng Panginoon. Amen. Kaya nga,
Itong aral na makukuha natin sa Matthew 12:9-14. Yung lalaki pinagaling siya ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Pinagaling siya ng compassionate nature ng Diyos. Kaya ikaw, ang sarap kaya nun, no? Isipin mo na lang, si Judith kasi huling nag-comment eh. Sabihin ng ibang tao kay Judith, Judith, naramdaman ko pag-ibig ni Lord sa buhay mo. Wow! Ang ganda naman nun, no? Amen. O si Amelia. Amelia, hindi ko alam kung, ayan o. Di ba? Sabihin sa'yo, Amelia, naramdaman ko ang pagkilos ng Diyos. Amen. Sabihin sa'yo, ikaw yung answered prayer ko sa Panginoon. Wow naman. Amen. Imagine mo yun? Kasi kapatid, alam mo bakit nagtsatsaga po ako mag-live? Sa totoo lang kapatid, wala naman akong talagang nahihita dito. Sa totoo lang. Kumbaga kapatid pwedeng hindi ko gawin at pwede kong gawin. I have a free will. Wala kasi akong commitment talaga sa tao, di ba? Pero may commitment ako sa Diyos. Pero alam nyo bakit ko to ginagawa? Kasi alam mo, meron pong mga nagme-message sa akin. Kuya Jerome, salamat napadaan ka sa FYP ko. Kasi nakakita ako ng pag-asa sa pinagdadaanan. Salamat Kuya Jerome kasi sinagot ni Lord yung mga panalangin ko. Salamat Kuya Jerome kasi gumaan yung pakiramdam. Imagine mo yun. Hindi yun mababayaran ng kahit anong pera. Hindi yun matutumbasan kapatid ng kahit anong mga bagay dito sa mundo. Kasi ang ginawa ng Diyos ay mananatili hanggang dulo. Amen. Makalimutan man ako ng tao, makalimutan ka man ng iba, pero hindi nila malilimutan yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Alam mo kapatid, yung isang nagpapakain dito sa mga bata doon sa JIB si Alfonso. Anong sabi niya? Grade 3 pa lang po ako. Meron mo kaming pinupuntahang simbahan. Kumakain po kami doon ng biscuit at juice. Amen. Tapos alam mo na sabi niya, kaya po ako nagpapakain ngayon. Yumaman na siya eh. Dahil hindi ko po malimutan na wala po kaming pagkain pero meron pong simbahan na nagbigay. Hindi ko na po alam kung anong pangalan ng church. Pero hindi ko po malimutan yung ginawa ng Diyos noon. Ngayon po siya na po ang nagpapakain sa mga bata. Na nagigets niyo ako kapatid. Wala pong makakatumbas ng kahit anong bagay dito sa mundo. Yung mga bagay na naipakita mo na pag-ibig ng Panginoon sa iba. Amen. Oh. Di ba? Kapatid, wag kang manawa. Ngayon, i-invite ko na rin kayo. Dito po kami sa Toklong, Kawit, Cavite. Jesus Intercessors Baptist Church, Kalayaan, Kawit. Meron po kaming Evangelism Sunday. Pwede nyo pong maranasan si Lord doon. At magla-lunch po tayo. Amen. 140 po ang target namin pakainin ng lunch. 140 kapatid. Amen. Pero hindi po kami purely Baptist kapatid kasi most of the Baptists is not practicing the gifts of the Holy Spirit. Kami po, even though we are Baptists, we acknowledge and we believe in the gifts of the Holy Spirit. Amen. Amen po ba? Kaya nga kapatid, lagi mong tandaan na makita mo na yung ginagawa mo para sa Panginoon, mag-glorify si Jesus. Amen. Imagine mo nga, gamitin ka ng Lord para makita nila yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, wag mong pinag-iintindi yung iba. Amen po ba?
Puwede mo bang sabihin diyan, 'wag mong pinag-iintindi yung iba. Ang intindihin mo, pinapagawa ng Diyos sa'yo. Focus ka lang, amen. Dapat you are man of focus, eh. Ano ba pinagagawa ni Lord ngayong araw? Amen, amen. Hayaan mo, libakin ka ng libakin, anuhin ka nila, hayaan mo sila. Ang mahalaga kapatid, ginagawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Dahil puwede kang maging kamay ni Jesus, puwede kang maging paa ni Jesus. Amen. Yes, stand po namin by faith and grace. You are saved by faith and grace. Amen. Kasi kapatid, hindi mo na kailangan dagdagan pa yung ginawa ni Kristo. Amen. Ang mga ginagawa mo ngayon ay alin? Ang ginagawa mo ngayon sa Diyos ay siyang bunga lang ng kaligtasan na binigay sa'yo ng Panginoon. Amen. Ay, okay lang Ate Precious, may recap naman 'to. Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, magkaroon ka ng buhay na lagi mong ilalaan para sa Panginoon. Amen. Sa totoo lang kapatid, alam niyo po 'yan 'no, sa mga bago namin dito para mas maintindihan niyo rin, meron po tayong community. Pero I'm establishing a community, hindi lang para sa within the group, kundi reaching beyond. Kaya nga kapatid, kung loobin ng Panginoon, meron po akong ini-establish na non-profit organization na inaalagaan ko sa prayer. Ang pangalan po, The Grace Movement Philippines. Kasi bakit Grace Movement? Kasi kailangan ang grasya na na-receive natin ay kumikilos. Amen. Kaya kapatid, pamaliit-liit pa man din ginagawa ko na. Namimigay po tayo ng Bible, namimigay po tayo ng bigas, we are reaching out jails. Amen. Kasi nga, hindi man pa 'to official, pero we are doing it for the kingdom of God. Amen. Kaya kung titingnan mo kapatid, yun talaga. Tapos meron kaming inaano ngayon na revival conference. O, ganun din, reaching out din. Kung puwede nga lang na walang registration fee, gagawin namin. Kaso siyempre, may accommodation eh. Kaya may registration fee. Pero kung gusto mo maranasan pag-kilos ni Lord, punta ka dito sa church. Puwede naman dito sa church. Amen. So, anong ibig ko sabihin? Wala po kaming ibang ginagawa. It will always reaching out. Pastor at pastora ko kapatid, hindi na po nakakapag-stay ng simbahan. Bakit? Kasi nga, they are reaching people. May kotse kasi sila, pupunta sila ng iba't ibang mga lugar. Pamilya, inaabot nila para magpa-pray. Amen. Eh ako kapatid, aside dito sa online ministry, meron pa akong face-to-face ministry kapatid. May mga dinadalaw din akong may sakit. May mga community din tayong pinapakain. Kasi kapatid, ang grasya ng Diyos dapat kumikilos. Amen. Amen. So kung titingnan natin kapatid, kung yun nga lagi kong sinasabi, kung naging mabuti sa'yo si Lord, hindi ba't dapat hindi mo ipagdamot yung kabutihan ng Diyos? Amen. Kaya kapatid, dalangin ko talaga na maging ilaw ka. Amen. Sabihin mo nga, ilaw ka. Amen. Maging ilaw ka sa Panginoon, maging ilaw ka. Yung buhay mo maging ilaw. Kasi kapatid, hindi man dito sa ministry na 'to, pero yung tao sa paligid mo dapat nakikita na ikaw talaga ay sinasamahan ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, nawa sa paglalim natin sa salita ng Panginoon 'no, eh, mapakita mo pa rin yung buhay na may Kristo. Amen. Amen po ba? Puwede po ipagpe-pray ko po kayo kapatid, wag po kayong mag-alala. Amen. Aking Diyos na dakila at banal, sa aking kapatid na mga narito po ngayon, dalangin ko po, sila po, O Diyos, ay biyayaan mo ng biyaya na nagmumula sa'yo upang maipakita nila
ang ilaw ni Kristo sa kanilang mga buhay. Lord, I pray and declare as the pastor of our church, Panginoon, na nag-pray sa akin and impart the servanthood, ganun din. Dalangin ko sa kanila, maging lingkod mo sila sa paraan na mayroong na kakayahang ibinigay mo sa kanila. Lord, gawin namin ang mga bagay para lamang sa iyo. Kaya Lord, I pray, maging daluyan kami ng pagpapala, maging biyaya kami para sa iba, at lalong-lalo na mapakita namin ang pag-ibig ni Kristo sa aming mga buhay. Itama mo kami, ituwid mo kami. Yung mga may sakit, pagalingin mo, Panginoon, mga problemado, ayusin mo ang buhay. Mga walang kapayapaan, bigyan mo ng peace, Lord God. At lalong-lalo na ang mga tao na nais kang hanapin, I pray and declare that your love, anointing, and peace will be always upon with them. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Kaya kapatid, may challenge po ako sa inyo. Okay lang po ba? Mamayang gabi kapatid, I will be talking about salvation. Kung loobin po ng Panginoon, pinaka-safe na po sorry, naglag po. Mga, ano ba ngayon, Thursday, no? 8 p.m. Magla-live po ako ng 8 p.m. Kung meron kang kakilala na hindi pa tinatanggap si Jesus, dalhin mo ng 8 p.m. mamaya kasi I will be talking about salvation. Amen. So, dalhin mo dito kapatid, invite mo, 8 p.m. po para kumilala sa Panginoon. Amen. So kung may kilala ka na hindi pa kilala si Jesus o kaya may kilala ka na nangangailangan ng Kristo, dalhin mo kapatid dito and we will be talking about salvation of Christ. Amen. So yun, thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At the same time kapatid, sa mga gusto pong sumali ng group chat namin, you can just message me, no? At ganun din kapatid, we are offering pa rin. We have Revival Conference po, August 21 and 22. So we will be talking about identity in Christ, overcoming anxiety and depression, healing and deliverance. Meron pong revival night, spiritual warfare, spiritual gifts, and prophetic ministry. So kung interested po kayo dito, ito po ay gaganapin namin sa Silang Cavite. So August 21, 22 po, ang registration fee po ay 3,500. Ayan. So kung nais nyo pong sumama, kapatid, please po message me, no? At the same time, pasama din po sa prayer itong live natin kasi kung mapapansin nyo po, laging naglalag. No, ma-improve natin. Nagpe-pray ako kagabi at kanina, kapatid, na sana ayusin na ng Lord to lahat kasi talagang hassle. Katulad niya, nawawala internet, umiinit yung cellphone. So, pasama na lang sa prayer na ma-improve natin. At the same time, improvement din ng face-to-face ministry ko kasi ang dami talagang pinupuntahan. So, laging sira yung e-bike ko eh. So, actually, hindi ko yung e-bike, hinaram ko lang. Pero ako na nagpapaayos. No? So, sana magpaprovide ang Lord ng service, no? Ay, ate, doon na po tayo magkikita-kita. Ate Ila. Opo, doon na mismo sa True Vine po sa Silang. Kasi, actually maganda po yung place talaga, air condition pa. Kaya medyo pricey. Yun kasi yung ano namin, para hindi po nakakaya. Kasi may mga campsite na mura kapatid, kaso madudumi. Baka unang camp natin to eh. Ayaw namin mapahiya. So, kaya yun po. So, ayun no, thank you po no. Pasama na rin po sa prayer kapatid, yung mga giving natin. Ayan, no, salamat din po sa mga kapatid na talagang nag-help po, no. Sa mga nagsibigay po ng diamonds, no, meron pong $0.17. So, I think this is like mga 10 pesos or 12 pesos, no. So, lahat po ito, kapatid, ay mapupunta po doon. Pag nakaipon po tayo dito, withdraw ko po at ibinibigay ko po sa mahirap. Kasi, meron po tayong mga sinusupport na mga baon po ng estudyante, yung bigas. Maliit lang po yung mga project natin, no. Yan, yung mga bigas, tapos ano pa ba? Yung Bible giving nga, ayan, may binibili po tayong Bible para po sa Negros Silay. So, 30 Bibles yun. So, ayun po, iniipon po natin yan. So, lahat po yun ay para doon. Ayun. Kaya, ayun, salamat po sa inyo, no? So, ayun, thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Basta magkita-kita tayo mamayang gabi. At titingnan ko rin kung makakapag-live pa ako ng hapon kasi di ba pag mga canceled yung mga gawain namin, nagla-live ako. So, kaya yun. So yun, thank you po. God bless po. Pagpalain po kayo ni Lord at nawa ang Diyos po ay kumilos po sa inyong mga buhay. God bless po. Bye-bye. Ayun pala, sorry. Meron pa ako isang invitation. Pwede po kayong pumunta. Ito po, walang bayad, libre. Pupunta lang po kayo. Papakainin pa po namin kayo ng lunch. So kung nais nyo pong pumunta dito po sa church namin, bagamat church namin hindi po aircon,
Pero nandito naman si Lord. Amen. So we are inviting you to our Sunday worship with lunch fellowship. This coming Sunday po kapatid, kung nais nyo po na pumunta at sumama, you can just message me. Kung kayo po ay accessible dito sa Cavite kapatid, no? At nais nyo pong pumunta, may free lunch na po ito. Amen? So yun po, God bless po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Bye-bye!